Gabi Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pabalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Maliknan at ito po ang TVNet Newsline. Gabi sa buwan ng Marso taong 2025. Sa ulo nating mga balita. Kauna-unahang Kadiwa Center sa rehiyon ang binuksan na para sa publiko. Araw ng mga kababaihan, pinagdiwang sa lungsod ng Calapan. At kaalaman at aliw, handog ng Science Centrum sa mga mag-aaral at bisita. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-27 anibersaryo ng lungsod ng Calapan, isinagawa sa Calapan City Convention Center ang Science Works Traveling Science Centrum na magkatuwang na isinakatuparan ng City College of Calapan, DOST, DepEd at ng Philippine Foundation for Science and Technology. Silipin natin ang mga naging kaganapan. Dagdag kaalaman at aliw, ito ang karanasan ng mga mag-aaral na bumisita sa Science Works Traveling Science Centrum na nananatiling bukas hanggang March 15, 2025 sa Calapan City Convention Center. Ang nasabing exhibit ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng City College of Calapan, DOST, DepEd, at ang Philippine Foundation for Science and Technology. Tampok dito ang 25 interactive exhibits kung saan ay tiyak na magbibigay dagdag kaalaman at kasiyahan sa mga mag-aaral. Kabilang na dito ang Van de Graaff Generator, Hyperbolic Slot, Zoetrope, Square Wheels, Gravity Well, Anti-Gravity Mirror, Pedal Generator, Cycled Race at marami pang iba. Ayon kay Philippine Foundation for Science and Technology Program Development Officer Karen Napili, layo na nasabing exhibit na pukawin ng interes ng mga mag-aaral tungo sa science and technology careers. Naniniwala si Napili na malaking tulong ang agham at makabagong teknolohiya sa mga future leaders ng lungsod ng Calapan. One of the objectives din po ng pagpunta namin dito is to give awareness and invite natin and inspire natin yung mga Calapeños and Mindoreños na mapunta po tayo sa science and technology careers kasi sila ang future leaders ng ating probinsya. So sana po magkita-kita po tayo dito sa Calapan City Convention Center March 4 until March 15 kasi science is fun. Kabilang sa mga tumangkilig sa Science Centrum exhibit ay ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod at mga karatig na bayan. Bahagi rin ang nasabing gawain sa pagdiriwang ng ika-27 anibersaryo ng Calapan City. Samantala, bilang pagpapakita ng malasakit at tulong sa komunidad, ang mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology Calapan City District Jail sa pamumuno ni Jail Chief Inspector Randy C. Abril, Acting District Jail Warden, ay nag-organisa ng isang programa para sa mga anak ng Persons Deprived of Liberty o PDL na tinawag na Kalinga sa Anak ng PDL Program. Layunin ng programa na ito ang palakasin ang ugnayan at magbigay ng suporta sa mga batang apektado ng pagkakakulong ng kanilang mga magulang. Bilang pagpapakita ng malasakit at tulong sa komunidad, ang mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology, Calapan City District Jail, sa pamumuno ni Jail Chief Inspector Randy Abril, Acting District Jail Warden, ay nag-organisa ng isang programa para sa mga anak ng Persons Deprived of Liberty o PDL, na tinawag na Kalinga sa Anak ng PDL Program. Layunin ng programang ito na palakasin ng ugnayan at magbigay ng suporta sa mga batang apektado ng pagkakakulong ng kanilang mga magulang. Noong March 5, 2025, aktibo nagbigay ang mga kawani ng CCDJ ng isang araw na kasiyahan, edukasyon at serbisyo sa dalawang anak na napiling PDL na nakapagtapos sa programang Katatagan, Kalusugan at Damayan ng komunidad ng BJMP. Nagsimula ang araw sa isang espesyal na home visit para sa PDL at kanyang mga anak. Alinsunod sa utos ng korte na ipinalabas ng kagalang-galang na hukom Charity Grace Rico ng RTC Branch 14
City. Ang pagbisitang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng koordinasyon ni Jail Officer 2 Jared Russell Calo, Unit Paralegal Officer sa nasabing korte. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng PDL na makasama ang kanyang mga anak, magluto ng masustansyang pagkain para sa kanila at ihanda sila sa pagpasok sa paaralan. Binigyan din sa programa ang kalagahan ng edukasyon. Tinulungan ng PDL kasama ang mga jail officers sa paggawa ng takdang aralin ng mga bata upang matiyak ang kanilang tagumpay sa pag-aaral. Matapos ang home visit, agad na maayos na bumalik ang PDL sa piitan nang walang anumang hindi inaasahang insidente. Bukod sa home visit, nagbigay din ng suporta ang mga jail officers sa kapakanan ng mga bata. Dinala sila sa isang mall kung saan nagkaroon ng pagkakataong maglaro at mag-enjoy sa Amusement and Recreation Center. Tumanggap din ng bawat bata ng grocery pack na naglalaman ng mga pangunahing pagkain at gamit sa paaralan bilang pagpapakita ng malasakit ng mga opisyal sa mga pamilya sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Ang programang ito ay dinisenyo upang mapatatag ang ugnayan sa komunidad at ipaalam sa mga bata na hindi sila nakakalimutan sa kabila ng mga hamong kanilang kinakaharap. Umaasa ang mga jail officers na ipagpapatuloy ang inisyatibang ito sa hinaharap upang makatulong sa paghubog ng bagong henerasyon na may pag-asa, tatag at mas magandang kinabukasan. Ang aktibidad ay matagumpay na naisagawa sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa at patnubay ng Acting District Jail Warden at ni Jail Senior Superintendent Clarence Mayangao, Regional Director ng Jail Bureau. Ang tambayan ay mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy ating mga balita, muling nagsama-sama ang mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor upang gunitain at ipagdiwang ang araw ng mga kababaihan, ika-8 ng Marso. Panawagan sa sektor ng kababaihan, manatiling matatag at malakas para sa kinabukasan. Narito ang report. Manatiling matatag at malakas para sa bayan. Ito ang panawagan sa mga kababaihang Kalapenya sa muling paggunita ng International Women's Day sa lungsod ng Calapan. Na binigyan tema na babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas na ginanap na karang ika-8 ng Marso. Sinimulan ng programa sa pamamagitan ng Zumba sa City Hall na pinangunahan ni City Mayor Malu Murillo kasama ilang department heads, mga kawani ng pamahalaan lungsod, women's organization, mga kababaihan mula sa konsernadong ahensya ng gobyerno.
Matapos ang Zumba, sinundan ito ng motorcade na lumibot sa mga pangunahing lansangan sa lungsod at nagtapos sa Bulusan Park kung saan isinagawa ang programa. Dito, mayroong mga booths na itinayo para sa mga kababaihang dumalo mula sa mga produkto ng grupo ng mga kababaihan at mga natatanging serbisyo tulad ng libreng gupit, manicure and pedicure at iba pa. Nabusog rin ang mga dumalo sa mga mahalagang impormasyon kaugnay sa mga karapatan at kaganapan sa sektor ng kababaihan, kung saan ibinahagi dito ang National Situation of Women and Children ni kaisa chairperson at siyang legal counsel ng Malaya Lolas na si Attorney Virginia Suarez. Kung hindi dahil sa pakikibaka, pakikipaglaban, pagbibigay buwis ng buhay na maraming kababaihan lumabas, nagwerka para lamang makamit yung 8 oras na trabaho at sa lagpas na 8 oras ay magbabayad ang kanilang employer. Ito ay dahil sa pakikibaka ng maraming kababaihan. Magandang tingnan natin ano nga ba ang kalagayan ng kababaihan sa pambansa. Kailan lamang ay naririto ako ngayon, nalulungkot ako na malaman na ang Kalapan ay nangunguna pagdating sa kantos ng pagsasamantala sa kabataan. Napakalaki po ng mga bata na pagsasamantalahan dito sa Kalapan. Kaya ito ay isang bagay na dapat bigyan ng aksyon. Samantala, sa mensahe naman ni City Mayor Malu Murillo, patuloy aniya sana maging malakas at matatag ang mga kababaihang Kalapenya para sa kinabukasan ng lungsod. Mahalaga niya ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kababaihan na siya nagsisilbing ilaw sa tamang landas. Tandaan niyo, hindi tayo maakin kung hindi tayo papayag na tayo magpaksin. Tandaan niyo, iba na ang panahon ngayon. Panahon na para marinig ang mga boses ninyo. Dahil kayo ay kasama ng lipunan sa pagtataguyod at pag-unlad ng ating syudad ng lungsod ng Kalapan. Matapos sa pagbibigay ng mensahe, nagsagawa rin ng open forum kung saan ay umupo namang panelists si Attorney Suarez, PSWD Officer Sara Magboo, CSWD Officer Juvie Bahia, Attorney Feby Chin de Mesa ng PGFPS at si Myrna Jimenez mula sa Sarilaya. Ang buong programa para sa kababaihan ay pinangasiwaan at pinadaloy ni City Gender and Development Focal Person Juni Rosangke Gahol. Sa kauna-unahang pagkakataon, itinayo at bukas na ngayon para sa mga Mindoreño ang Kadiwa ng Pangulo, Kadiwa Center sa Barangay Santa Isabel na pinangangasiwaan ng Calcedeco Multipurpose Cooperative. Mabibili rito ang mga pangunahing pagkaing pangangailangan tulad ng bigas, karne, isda, gulay, poultry products at groceries sa mas mababang presyo para sa mga mamimili habang pinananatili ang tamang kita naman para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa kauna-unahang pagkakataon, itinayo at bukas na ngayon para sa mga Mindoreño ang Kadiwa ng Pangulo, Kadiwa Center sa Barangay Santa Isabel na pinangangasiwaan ng Calcedeco Multipurpose Cooperative. Ginanap ang grand opening at blessing nito nakaraang Adyes ng Mayo na dinaluhan ni na 1st District Congressman Arnel C. Panaligan, Mayor Malu Murillo, mga board members, opisyal ng mga konsernadong ahensya, kabilang ng DTI Oriental Mindoro, Provincial Agriculture Office, Cooperative Development Office, Department of Agriculture Mimaropa, barangay officials at mga kawani at miyembro ng Calcedeco. Ayon kay DI Mimaropa, Ahmad Chief Randy Pernia, ang Kadiwa Center ay patunay ng pagkakaisa na lahat sa pagtataguyod at pagpapanatili ng mura, sapat at ligtas na pagkain para sa lahat. Nagpapasalamat rin siya sa mga katuwan nilang ahensya at hinihikayat ang lahat na sama-samang palawakin pa ang maaabot ng Kadiwa Center. Muli po natin bubuhayin at papasiglahin yung ating commitment sa pagpaparami ng pagkain, sa pag-deliver ng murang pagkain, safe na pagkain. Yan po yung ating misyon. Ano po? So yun yung pinakabuod na rasyonale po ng ating programa sa araw na ito. Pagpapanibago sa pangako natin sa sambayanan na mag-deliver ng mura, sapat at ligtas na pagkain. Ano po?
Napapanahon ang pagbubukas ng Kadiwa Center. Ito ang pahayag ni Congressman Panaligan na ani ay malaking tulong sa nararanasang food inflation sa bansa. Hiling niya na sana ay marami pang Kadiwa Center o Kadiwa stores pa ang buksan upang basagin ang kartel o ang mga nakikinabang na traders. Binigyan ng armas ang DA, ang gobyerno, through NFA, through DA, through Kadiwa. Pwede magbenta na ang DA, ang NFA, ng bigas, ng karne, ng gulay, ng pagkain, through Kadiwa. Kasi yan ang paraan para mabangga natin yung mga big traders, importers na naakto na parang kartel, na didikta ng presyo. No? Kaya tama ito, Kadiwa. At ang conduit ng mga Kadiwa ay ang mga kooperatiba at mga iba pang accredited ng mga organisasyon, even ang LGUs. Ayon sa Kasideco na siyang namamahala sa Kadiwa Center, direkta silang bumibili ng mga produkto mula sa mga magsasaka at mangingisda, kung kaya't asahan na mas mababa ang presyo nito para sa mga mamimili, habang tamang kita naman para sa mga magsasaka at mangingisda. Mabibili dito ang mga pangunahing pagkaing pangangailangan tulad ng bigas, karne, isda, gulay, poultry products at groceries. Bukas ang Kadiwa Center araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa layunin paigtingin, pasiyahin at ipagbuklod ang bawat pamilya at ang makatulong sa kapwa, nagsagawa ang Knights of Columbus St. Ezekiel Moreno Council 7189 ng Family Color Run, 8 ng Marso.
Sa layunin, paigtingin, pasayahin at ipagbuklod ang bawat pamilya at ang makatulong sa kapwa. Nagsagawa ang Knights of Columbus, St. Ezekiel Moreno, Council 7189 ng Family Color Fun Run, ika-8 ng Marso. Ganap na alas 4 ng madaling araw na magtipon ng lahat sa Calapan City Plaza Pavilion. Matapos ang registration ay nagsimula ng mga itong tumakbo hanggang Barangay Tawiran at pabalik sa Calapan City Plaza. Grand Night, dating Vice Gobernador Atty. Jojo Perez ang nalikom nilang pondo sa nasabing aktibidad ay kanilang ibabahagi sa pagpapatayo ng Parish Special Action Office ng St. Peter and Paul Chaplaincy. Ganun rin ay ilalaan sa scholarship ng mga seminarista. Sa ngalan po ng Knights of Columbus, St. Ezekiel Moreno's Council 7189 bilang kanilang Grand Night, nagpapasalamat po kami, ako, sa lahat po ng mga sumalit na kilahok sa fun run na ito at sa lahat po ng mga schools. Nandyan po maraming eskwelahan, Rotary Club of Calapan at mga bangko, mga ibang association. At syempre nagpapasalamat po kami sa City Government, sa City Youth and Sports Development Department ng City Government sa pagtulong sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpasalamat rin ang Knights of Columbus sa lahat na nakiisa at kasama nilang tumakbo para sa pamilya at kapwa. Malaking tulong nila ang pagkakaisa para sa ikatatatag ng Kristiyanong pamayanan. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch.
Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin na aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreno. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ipinakikilala ang isang tunay na lingkod bayan na may puso para sa serbisyo publiko, Dr. Hubert Dolor. Si Dr. Hubert Dolor, panganay sa 4 na magkakapatid, ay isinilang noong November 3, 1971 sa bayang Malaparaiso ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Lumaki siya sa pamilya ng mga profesional at lingkod bayan. Alam mo ba na si Dr. Hubert Dolor ay isang lisensyadong manggagamot? Bukod pa ron ay nagtaglay ng mataas na karangalan. Nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Masters in Hospital Administration habang naninilbihan bilang alkalde. Alam mo ba na nagsilbi si Dr. Hubert Dolor bilang mayor sa loob ng 3 termino sa Puerto Galera? Siya ay nagsimula taong 2007 hanggang 2016. Nagbigay siya ng makasaysayang kontribusyon sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan. Lingid sa kaalaman ng lahat, siya ay nakatanggap ng Dr. Jose Rizal Memorial Medal of Honor, isang karangalan sa kahusayan at serbisyo. At hindi lang yan, ilan pa sa kanyang mga natanggap na pagkilala ay ang Outstanding Municipal Mayor of the Philippines, Presidential Lingkod Bayan Awardee, Pusong Makakalikasan Award, Excellence Achievement Award at marami pang iba. Sa pamumuno ni Dr. Hubert Dolor, hindi lamang umunlad ang bayan ng Puerto Galera, naging inspirasyon din siya sa bawat Pilipino sa pagiging modelo ng makabayan, makatao at maka-Diyos na pamamahala. Dr. Hubert Dolor, isang doktor, isang leader, isang inspirasyon.